Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Karong duha ka adlaw una ang bag-ong tuig, presyo sa lingin nga pruta sa Cogon Public Market sa Cagayan de Oro City, misa ka na. Lalaki, patay human gitigba sa iyang kaubanan sa trabaho sa General Santos City. Sospek, may depensa kay patyon matud pa siya sa biktima. Halos kalabira na lang sa duha ka lalaki nga giingong biktima sa summary execution nakalutan sa usa ka luna sa Alabel, Sarangani. Og drive-thru puto bumbong sa Cagayan de Oro City ginalinyahan na sa mga Cagayanon. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Karong duha ka adlaw na lang, 2025 na, dagsa ang mga mamalitay sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Atong sayron ang kahintang dito karon sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, duha ka adlaw na lang yun mag 2025 na. Ug syempre pag medianoche, nagyud tay mga display. Usa sa mga display nato kining mga prutas nga especially itong mga pampaswerte, mga lingin nga prutas, no? Si Sir pangutano nato kay ang pangutana magyud din ha. Tagpila na ba ang presyo sa mga prutas, Sir? Good afternoon, no? Mangutana ta. Kumusta ang presyo sa mga lingin nga prutas karon? Unang-una, mayong hapon sa tanang naglantaw karon. Ma'am Jandy, ang price nato karon sa mga imported og sa lokal, doon nagyoy kalainan atong mga niaging adlaw tungod kay nisaka na jud tungod sa kakusog sa demand og sa kadaghang tao nga gusto makapalit. Gamay na lang ang supply, so musaka jud ang presyo nato karon. Alright. Kini Sir, kini. Pila ang kilo sa lumboy? Ang ato ang grapes karon, Grapes black din. grapes na siya, ma'am. Ilang kilo ani? Nisaka na siya og 300 per kilo. Mahala na no, 300 gikan sa pila, Ikan sa 250. 250 pesos. Opo. Kining kuan, pongkan. Ang atong punkan, dati na siya 325, karon 10 na gyud. Kayo nimong melon no, tagpila ang kilo pud ani melon. 60 na ang kilo karon from 45 per kilo dati sa mga labayng adlaw. Gawas ani akong mga ipangpangutana, unsa pa tong mga halinon sir nga ginapalit gyud sa mga customer? Ang pinakaalinon karon, kiwi. Pila man na? Ang kiwi kay niabot na siya og 70. Ang ato ang kitkat mo pod na pinakakusog kay lingin-lingin. Ang ato ang mga grapes na sama sa green grapes, black grapes, kusog siya kaayo ka ng mga orange tungod kay kinanglanan siya ma'am sa lingin-lingin. Napo ding gidagsa nga palit no kani mga kapuso kani o. Unsay tawag ani sir? Mao na siya ang ginatawag na persimmon from Korea. Pila man pud ni? 50 na karon ang isa ana, Ma'am Jandy. 50 na so kuan gyud no, mahal na ang mga prutas karon mga kapuso. Abigan ni nako kamatis ni. Kuan madinigikan marinig Korea. So naapoy mga kiat-kiat 50 pesos ang supot. Naapoy kini mga Fuji apple gikan sa 25 pesos karon na sa 35 pesos so nisaka na gyud. So sir, ang pangutana, napa ba mo dinhi nabaligya pa mo gabi? Ma'am, sa karon ingani ka busy, wala na gyud mi sirado. 24 hours gyud mi abli. Og sa tanan taga Davao News nga gusto mamalit, encourage gyud ta mo nga ay kung mahimo ayaw mo adtog adlaw kay grabe ka traffic, mas maayo unta kung gabi sila moari kay makapark sila og dili kayo ingana ka busy. So karon pa lang gani mga kapuso makita nimo December 30 nagguot na dinhi dapita no, especially dinhi sa may Magallanes extension. So kana inyo makita din karon mo na mga customers nga nihabol pa na og palit. So ugma sir, expected ba nga mas mumahal? Og mga adlaw mas mumahal og mas mudagsa ang mga tao. So kami diri Ma'am Jandy 24 hours mi abli. So mas nindot makaato sila gabi kay wala man mi nag-close. So encourage na ko ang tanan mamalitay, mas nindot pod nga mato sila gabi diri sa may Bangkerohan kay grabe na ang tao karon diri kadagsa. Okay sir, salamat kay sir. Ha pangalan nimo sir? Arman Sumaliling. Arman Sumaliling, thank you kayo sir na makita niyo mga kapuso no, nagdugok na gyud ang mga mamalitay dinhi. Dili lang diri sa may Magallanes, patuyok pa na didto, daghan paghihapon ang namalit. So mga kapuso, adto na mo diri karon kay mumahal daw ni ugma no. So kung kinsa pa tong mo aksyon o gusto pa mo habol og palit. So kung naay mga prutas na puy butanganan.
So pwede po mo palit din yung mga basket, 100 to 150 pesos daw ni siya. Alright? So mausa na itong update mga kapuso. Una, magbagong tuig, advance. Happy New Year. Sarah. Okay, advance Happy New Year ug daghang salamat John D. Esteban. Alang sa mga mag-andam og prosperity basket sa pagsugat sa bagong tuig isip pampaswerte, iandam sabdaan ang inyong mga pitaka kay dunay gamay nga pagsaka sa presyo sa mga lingin nga prutas ilabi na sa Cagayan de Oro City. Ani report. Klase-klase nga prutas karon ang makita sa Cogon Public Market sa Cagayan de Oro City. Apan mas ginapangita ang mga lingin nga prutas sama sa orange, watermelon, apple, ingon man grapes, kay giingong makadala kini og swerte kanila sa pagsulod sa bagong tuig. Gitawag kini nga prosperity basket nga adunay sulod nga 13 ka mga lingin nga mga prutas. Kini mao'y usa sa mga andamon sa lamesa sa pagsugat sa bagong tuig ni Shaina Jane. Kinsa sayo nga namalit og prutas. Pa magtuyok-tuyok rang blessings daw ingon nila. Apan sumala sa pipila ka mga tindero og prutas, adunay gamay nga pagsaka sa presyo sa prutas karong tuiga kung itandi sa milabay nga tuig. 5 hangtod 20 pesos ang gitaas sa presyo, depende sa klase sa prutas. Busa kanya-kanya silang diskarte karon aron makabaligya gihapon og prosperity basket sa ilang mga customer. Aduna nay budget meal nga prosperity basket nga mapalit karon sa Cogon Market nga nagkantidad lang og 300 hangtod 400 pesos, depende sa gidakon o gidaghanon sa prutas. Mahal man ang kuhan sa tinagsa. Kay 1/4 na ating halina sa mga gatos. Ang grade, palit pagkaglaing nga prutas. Yung kani 350 na. Oo, kompleto, 3C. Kana ra ako ang kanang ginagmay lang sa pa. Kay wa pa sa budget. Sa karon nihit pa ang namalit og lingin nga prutas, lakip na prosperity basket. Busa giawhag sa mga namaligya nga pahimuslan ng higayon kay basin kuno nga musaka ang presyo niini sa bisperas sa bagong tuig. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Usa ang namatay atol sa pagbaha sa Davao Occidental ni adtong miaging semana. Samtang temporaryong maagiana ang Lais Bridge sa lungsod sa lungsod sa Malita nga naguba tungod sa pagbaha. Ani report ni John D. Esteban. Pwede na maagian ang Lais Bridge sa Malita, Davao Occidental human matambakan na og yuta ang bahin sa tulay nga nahugno niadtong pagbaha. Sumala ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa DPWH-11, pinaagi sa mensaheng gipadala sa GMA Regional TV 1 Mindanao, dili kini malungtarong solusyon. Hinuon nag-request na sila og pondo alang sa hinanaling pagpaayos sa tulay. Kay numduman nga naglisod ang mga residente sa pagtabok sa tulay, human nahugno ang bahin niini kay nakankan ang yuta sa ilawom tungod sa kusog nga bulog sa tubig. Nunot sa way puas nga pag-ulan niadtong Huwebes, ang mga residente nagtinabangay na lang sa pag-alsa sa mga motor aron makalahos. Samtang gikumpirma sa provincial government sa Davao Occidental nga usa ang patay atol sa halapad nga pagbaha sa probinsya niadtong December 26. Sa exclusive interview sa GMA Super Radio Davao kang Harry Chester Camoro, ang head sa Davao Occidental PDRRMO, nga usa ka 18 anyos nga lalaki nga taga Sitio Lalon, Barangay Little Baguio sa Malita, Davao Occidental ang namatay. Samtang miabot na sa 79 ang natalang samdan ug duha ang missing. Sa karon misaka pa sa kapin 11,000 ka magbanay o kapin 38,000 ka mga individual ang apektado sa halapad nga pagbaha ug pagdahili sa yuta nga epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. John D. Esteban, One Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat Sara. Usa ka barangay sa Kulambugan, Lanao del Norte ang gibaha human nakasinati og pagbundak sa ulan kagahapon. Ani ang dugang detalye. Daw dagat kining dalan sa Purok 2 sa barangay Kulasihan sa Kulambugan, Lanao del Norte. Pasado alas 5 sa hapon adlong Domingo atol sa kusog nga ulan. Makita sa video ang halos hantod hawak na nga tubig baha. Sumala sa uploader sa video nga si Jenny Garaba nga adunay parte sa dalan nga halos mutupong na sa tao ang kataas sa tubig. Sige jud bundak ang ulan, kusog jud kayo ang ulan kay ning apaw manggod ang kamo ang
tulay bitaw diri dapit sa Purok 2 namo sir kanang kuan man guna siya culvert ra man guna siya kanang gamay ra ba then naisa pa then ay suba kung magdungag baha ang sapa ug ang suba baha gyud mi diri dapit sa amua. Hinoon paghuman kuno sa halos 5 ka oras, mihubas ra ang tubig baha sa ilang lugar. Apan aduna matud pay 5 hangtod 8 ka mga balay ang apektado tungod nalapawan sa tubig baha. Sigon sa MDRRMO Kulambugan nga walay natalang nasamdan sa hitabo. Wala na sab sila nag-deploy sa ilang mga personahe tungod kontrolado sa barangay Kulasihan ang sitwasyon. Kaya raman ko sa barangay, murag sa barangay wala ko magtawag sa mo nga na nakinahanglan sila o kanang mga responders. Sa karon gipahimangnuan gihapon ang mga residente sa lugar nga mag-igmat tungod posible kuno gihapon ang mga kusog nga pag-ulan pag-abot sa hapon o gabi. Sumala sa pag-asa nga ang pagbundak sa ulan sa lugar dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Mga kapuso, gipaabot nga ulanon ang ulahing adlaw karong tuiga dinhi sa Mindanao nga dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Bisan walay bagyo o low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility makaapekto gihapon sa panahon sa Luzon ug Visayas ang shear line ug amihan samtang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon. Dunay halapad ug kusog nga pag-ulan sa ubang lugar nga posibleng moresulta sa pagbaha o landslide. Busa mahimong alerto sa kanunay, mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Halos kalapiran na lang sa duha ka lalaki nga gituuhang biktima sa summary execution ang nakalutan sa otoridad sa usa ka bakanting luna sa Alabel, Sarangani. Usa niini nailhan na matud pa sa Kabanay. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Halos mga bukog na lang ang makita niining duha ka patayng lawas nga nakalutan sa otoridad sa usa ka bakanting luna nga gitamnan og mais sa Purok 5, Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani pasado alas 10:45 sa gabi niadtong adlaw sa Pasko. Matud sa Criminal Investigation and Detection Group Sarangani, mga biktima matud pa kini sa summary execution. Nakareceive po kasi kami ng information sir sa aming confidential informant na meron inilibing na 2 biktima ng summary execution doon sa isang hukay sir. Pinagpatong po yung 2 biktima. Dugang sa CIDG Sarangani, ang mga biktima gilubong matud pa niadtong bulan sa Setyembre ning tuiga. Gipatay matud pa kini sanglit wala kini nakarimit og halin sa ginabaligyang illegal nga droga sa ilang grupo. Ang pagkakasabi po ng aming informant ay meron pong kinalaman sa droga itong dahilan ng pagkakapatay sa kanila dahil nga hindi daw sila nakapag-remit. Ito po kasing grupo sir na iniimbestigahan namin at aming tinutugis din yung ibang mga miyembro nila dahil sa warrant of arrest nila sa pagnanakaw, pagpatay. Usas sa mga biktima na ilhan sa Kabanay pinaagi sa sininan ini og postiso apan for confirmation pa matud pa sa otoridad. Sa karon giawag sa otoridad ang katong dunay nawad-an nga miyembro sa pamilya nga makigkoordinar sa CIDG o sa Alabel Police Station aron makuyugan nga muduaw sa ilang forensic group sa Sarangani Province aron masusi ang laing patayng lawas nga wala pa nailhan. Padayon pa ang investigasyon sa otoridad. Efren Mamak, One Mindanao. Patay ang usa ka lalaki human giposil sulod sa usa ka bus sa Carmen, Davao del Norte. Nakaalerto si John D. Esteban. Sulod ni ining bus, nakabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka lalaking pasahero ala 1:30 Sabado sa hapon sa Barangay Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Sumala sa Carmen Municipal Police ang biktima, 54 anyos ug usa ka negosyante. Abar wala na unang gibutyag sa otoridad kung unsa ang negosyo niini tungod nagparayon pa ang investigasyon. Sa Maharlika Highway sa Tagum City misakay sa bus padulong Davao City ang biktima. Sa likod siya nakalingkod. Samtang sa timog sa Tagum misakay sa susamang bus ang duha ka armadong lalaki. 1.5 kilometers ang gilayon gikan sa gisakyan sa biktima. Gidulit og pusil punting sa ulo ang biktima. Gisikwat sa usa sa mga sospek ang itom nga bag sa biktima.
nga gituuhang dunay sulod kwarta. Tindog manggod sila kay kuno ang ato ang bus ato nga time. Pagabot na diri sa may Carmen area, dito na may nagbaba ng mga pasahero. Dito na kita og chance ang katong gunman mo position siya dito sa pinakalikod sa biktima. Kining isa lookout. Yes, ma'am. Nasa tubangan. According sa katong pasahero, katapad sa biktima, singit to nga. Duko lang mo kung di mo gusto madamay. That means, i-target lang to niya itong victim. Human sa krimen, nangilog pa og motorsiklo ang mga suspect dayon paspas nga misibat. After pahitabo, ipahunong nila ang bus, ninaw sila sa bus, and then na sila gipara nga motor, gitiunan nila og baril. Mao na to ilang gihimo naging awit. Nagtuo ang kapulisan nga gisundan na ang biktima ug doon na pay laing kauban. Nailhan na ang duha ka suspect kinsa gawas nun pa hangtod karon. Nagparayon pa ang hot pursuit operation. Ginasuta pasab sa kapulisan ang motibo sa krimen. Sumala sa kapulisan ang insidente mihatag og trauma sa mga pasahero nga sakay sa maong bus. Gisulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa pamilya sa biktima. Nailhan na ang mga suspect. Ug doon na gihuptan nga CCTV footage ang kapulisan. Sa karon mas gipakusgan nila ang checkpoint operation, visibility ug intelligence monitoring. Pahimangno nila sa mga bus driver ug operator. Iwasan unta nato nga magpasakay along the national highway. Siguro para malikayan nato, basig na pay moabot nga ani nga insidente. John D. Esteban, 1 Mindanao. Sa Makilala, Cotabato, patay ang usa ka pasahero nga sa sulod sab sa usa ka bus human gipusil sa laing pasahero nga usa ka aktibong pulis. Samdan sab ang laing duha ka pulis human subling na musil ang mga suspect sa usa ka checkpoint sa Davao del Sur. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dead on the spot ang 37 anyos nga lalaki human gipusil sa ulo sa laing pasahero nga usa ka pulis samtang sakay sa usa ka nagdagan nga bus sa Barangay Batasan, Makilala North, Cotabato pasado alas 2 sa kadlawon niadtong Sabado. Giilang biktima nga si Reynaldo Bigno Jr., usa ka security guard nga naka-assign sa Davao City. Gawas sa maong biktima, namusil sab ang maong suspect ug laing duha ka pulis sa PNP checkpoint sa Barangay Opon, Magsaysay, Davao del Sur. Ang mga nasamdan miyembro sa 1104th Original Mobile Force Battalion 11 kinsa gilayong gidala sa ospital ug anaana sa luwas nga kahimtang. Ang maong suspect giilang nga usa ka police corporal nga naka-assign sa General Santos City Police. Matud sa Makilala Police Station, una ang pagpamusil sa suspect sa biktimang security guard. Doon na matud pay bikil ang maong suspect ug iyang asawa nga kasakay pod niini sa bus. Based sa ating information na nagkaroon po sila ng kiosk o sa loob ng bus no sayang kasi kasama yung partner niya siguro na puno hindi natin alam kung ano yung nasa isip ng police officer kaya nahantong ng ganun po. Saysay sab sa usa ka opisyal sa Barangay Batasan, Makilala, Cotabato kinsa nakakuyog sa pag-imbestiga sa mga suspect sa Davao del Sur. Naalaan daw matud pa sa mga suspect nga mobunlot daw og pusil ang biktimang security guard diyang magbayad lang unta kini og ticket. Busa na pusil niya kini. Pinikitan sana ng conductor yun si Reynaldo Bigno Jr. Ang problema kasi yung that time na siya na magbayad sana sa ticket niya para sa kanasahin niya papuntang Davao. Sabi kasi sa investigator yung nakausap yung suspect, tingin daw niya doon kay Junjun Bigno. Akala daw niya na magbulok ang baril kaya binaril niya doon sa likuran. Natamaan yung bandang batok niya. Then nakalabas yung bala sa may noo niya banda. Plano sab daw sa suspect nga mo-surrender sa kapulisan sa Davao City lang apan wala matud pa misunod ang driver sa maong bus. Nakahanap nga ng time yung driver kasi yung suspect umupo doon sa may likod kaya in-stop niya yung bus doon sa may checkpoint ng Kinuskusan, Bansalan, Davao area na doon din dahilan kaya nadali yung dalawang pulis kasi binaril din ng pulis yung dalawang pulis. Misulay pa og sibat among suspect apan gilayon kining naaresto sa ubang PNP personnel pinaagi sa hot pursuit operation. Hustisya karon ang singgit sa kabanay sa namatayang biktima. Tagaan sa kumpanya po kasi mga anak na mo gagmay pa kayo, may karip pa. Tapos buutan sa katao. Tapos nila, madamay sila lain tao. Gikustodiya na karon ang mga suspect sa Magsaysay, Davao del Sur nga posibleng mag-atubang og kasong murder o frustrated murder. Wala pa kini miluwat og pahayag. Gumikan sa hitabo, mas paugtan pa sa General Santos City Police ang pagmonitor sa ilang mga PNP personnel.
mayroon naman tayong random drug test, mayroon tayong continuing education sa ating kapulisan. Walang humpay na monitor sa ating mga police station para yung ating admin requirements sa ating kapulisan ay ma-address. Efren Mamak, One Mindanao. Gitayog og magnitude 5.6 nga linog ang lungsod sa General Luna sa Surigao del Norte niadtong Sabado nga nabati isab sa ubang lugar sa Visayas ug Mindanao. Sumala sa PHIVOLCS, tectonic ang hinungdan sa maong linog nga nahitabo 2:42 sa kadlaw niadtong Sabado. Ang epicenter anaa sa dagat 35 kilometers ang gilayon sa General Luna ug 58 kilometers ang gilawmon. Sumalat ni Janice Medina Reginio, ang spokesperson sa Surigao del Norte Provincial Government, walay danyo sa probinsya apan kusog ang linog hinuon kadyot ramat tumpak kini. Ang linog nabati isab sa mga silingang lugar sa Surigao del Norte ug Cortes sa Surigao del Sur nga nabati ang intensity 4 nga gikusgon sa linog. Intensity 3 sa Tandag, Surigao del Sur, intensity 2 sa pipila ka lugar sa Camiguin ug Hingoog, Misamis Oriental, lakip sa Leyte ug Cebu City. Samtang intensity 1 sa Malaybalay, Bukidnon, Nabunturan, Davao de Oro, Palo, Leyte, Padre Burgos, Southern Leyte ug sa Carcar, Cebu. Niadtong December 23, gitayog og magnitude 4.3 nga linog ang probinsya ug wala say natala nga danyos. Hitsas na alang sa Kapuso Countdown 2025 sa Mall of Asia sa Pasay City. Nagpahigay na og security simulation kauban ang SWAT, Bureau of Fire Protection ug mga personal sa lokal nga kagamhanan alang sa Kapuso Countdown 2025 sa Mall of Asia sa Pasay City, ugma. Kinialang sa pagresponde sa mga otoridad sa posibleng krimen o insidente sa event. Samtang ready na sab ang Kapuso Stars nga nag-rehearse na alang sa ilang all-out performances. Ana sa countdown ugma sila si MMFF Best Supporting Actor Ruru Madrid, Bianca Umali, Julian San Jose, Braver Cruz, Ay de las Alas, Christian Bautista ug uban pa. Sa mga maki-countdown to 2025, abli ang gate 6 p.m. ugma. 8:30 p.m. magsugod ang on-ground show ug libre ang entrance. Sa mga timbahay sa New Year, matanawan ang Kapuso Countdown to 2025, sugod 10:30 p.m. sa GMA ug GMA Pinoy TV ug via live streaming sa GMA Network, YouTube channel ug ubang online platforms sa Kapuso Network. Nagpadayon ang digital dominance sa GMA Network karong tuiga. Kini sumala sa datos sa online traffic analytics platforms nga Tubular Labs ug Similar Web. Number 1 ang creator properties sa GMA sa Facebook, YouTube ug TikTok sumala sa datos sa Tubular Labs niadtong January to November 2024. Miabot sa 40 billion ang video views niini. Samtang sa Tubular Leaderboard Worldwide Ranking sa Entertainment and Media category, GMA Network ang highest-ranking media company sa Southeast Asia ug ana sa 19th spot sa tibuok kalibutan. Sa datos sa analytics firm nga Similar Web, nanguna sab ang gmanetwork.com suka January to November 2024 nga nagtala og kapin 249 million page views. gmanetwork.com sab ang number 1 local news and media publisher sa top websites country ranking sa Similar Web niadtong November. Social media ang top traffic source para sa GMA News Online ug GMA Entertainment suka June 1 to December 15. Sa mga bagong teknolohiya, pisaad ang GMA Network nga padayong maghatod og dekalidad nga content para kaninyo mga kapuso. Karong adlaw gihandom ang mga nahimo sa pambansang bayani nga si Dr. Jose Rizal alang sa atong nasod. Atong sayron kung paunsa kini gihandom sa mga Dabawenyo, pinaagi sa report ni John D. Esteban. Nganong holiday karong adlaw, December 30? Holiday karon kay hapit naman ang bagong tuig. Bakit po holiday ngayon? Ma'am, ano ba yan? Para sa Pasko natin. Unsa atong ginasaulog karong adlaw, December 30? Bonifacio, unsa ba? Rizal Day. Unsa man ang imuhang mahinumduman kang Rizal?
ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Matag December 30 kada tuig, ginahandom sa mga Pilipino ang kasumaran sa kamatayon ni Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, umas ilado sa ngalang Jose Rizal, ang atong nasudnong bayani. Karong tuiga ang ika-128 nga kasumaran sa iyahang kamatayon. Ang paghandom subay sa Proclamation number 346 aron dili nato malimtan ang mga gibuhat ni Dr. Jose Rizal alang sa kaugmaon sa atong nasod. Ang lokal nga panggamhanan sa Davao giagi ang paghandom sa makasaysayanong pangitabo sa usa ka flag raising ceremony ug wreath laying sa monumento ni Rizal. Guest speaker sa programa si Dr. Benedict Edward Valdez. Kinsa nagapahigayon og mga libreng medical services sa mga kabus. Usa na diha ang libreng eye surgery sa laing-laing lugar sa Mindanao. Iyang gihimug-atan ang kamahinungdanon sa pagpadayon sa mithi sa nasudnong bayani aron dili mausik ang iyahang pakigbisog aron matagamtaman ang kagawasan karon. In a time when challenges seems insurmountable, let us draw strength from Rizal's legacy. Let us be the change makers, the advocates, the artists, the thinkers, and the leaders our world so desperately needs. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gianunsyo sa Davao del Sur Electric Cooperative Incorporated ang pag-ubos sa singil sa kuryente karong bulan sa Disyembre. Sumala sa Dasoreco, sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao, adunay kapin 27 centavos per kilowatt hour nga pagkunhod sa singil sa kuryente. Din anaana sa 10 pesos and 86 centavos per kilowatt hour. Ang singil karong bulana gikan sa 11 pesos and 14 centavos per kilowatt hour niadtong bulan sa Nobyembre. Pagpasabot sa Dasoreco nga tungod kini sa pag-ubos sa pass-through charges. Una nang gianunsyo sa Davao Light and Power Company o Davao Oriental Electric Cooperative Incorporated Condoreco ang pagmahal sa singil sa kuryente karong bulan sa Disyembre tungod matud pa sa pagsaka sa singil sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Usa ka indignation rally batok sa New People's Army ang gipaygayon sa Alabel, Sarangani. Dungan sa pagsaulog sa New People's Army sa ilang ika-56 nga anibersaryo niadtong December 26, nagrally sab ang mga kaning miyembro sa NPA nga bibalik na sa sabakan sa gobyerno. Kini ato sa usa ka indignation rally nga gipaygayon sa public market sa Alabel nga gitambungan sa mga LGU, PNP, Army ug uban pang ahensya sa gobyerno. Bit-bit sa mga mitambong ang mga karatula nga nagkondena sa binuhatan sa mga NPA dahil nila kining gisunog agig pagsupak sa rebeldeng grupo. Gawa sa mga lingin nga prutas, halinon sab sa pagsugat sa bagong tuig nga giingong pampaswerte sab ang mga kakanin sama sa Puto Bumbong. Sa Cagayan de Oro City, usa ka makeshift stall kilid sa dalan nga nagabaligyan ini ang ginadayo na karon sa mga Cagayanon, ilabi pa nga drive-thru lang kini. Ani report. Trending karon kining usa ka makeshift stall sa kilid lang sa dalan sa Rotonda sa Barangay Nazaret sa Cagayan de Oro City tungod sa ilang baligya nga creamy and cheesy Puto Bumbong. Batag adlaw, daw linya sa ayuda ang kataas sa mga buot mopalit sa maong Puto Bumbong. Sumala sa tag-iyan ini nga gikan pa sa Cebu ang ilang espesyal nga recipe niini. Biyahe mo dyan sa kasa, sir. Kuhan ba ka ng mga dagkong event pang biyahe mo? Ng mga pista, anak ba? Biyahe mo ka na perminti mo ng kusog nila, sir. Muna yung mong kuhan, maunanay naman dyan yung kuhan. Oo. Pero kada lugar na may magkuhan, trending yun ang inyong baligya. Sagad, trending yun, oh. Ang Puto Bumbong, usa ka traditional Filipino food nga sagad ginabaligya lang matag holiday season. Ang mga ingredients niini, pilit nga bugas, shredded ube, ug desiccated coconut para sa toppings. Ginaluto kini pinaagi sa pag-steam, apan ang Puto Bumbong ni June overloaded sa cheese ug condensed milk. Sige na akong kalabyan din nga daghang kay kalinya. So out of curiosity, tilawan na to kung sa labi sa ilang Puto Bumbong. Okay mga kapuso, baguhay lang nagbukas ang kining drive-thru Puto Bumbong stall dinhi sa Rotonda sa Barangay Nazaret ug hinay-hinay na nga midagsa ang mga Cagayanon nga buot mopalit sa trending nga Puto Bumbong ug mga kapuso, atong tilawan ang trending Puto Bumbong
nga ilang gi-offer. Creamy, sweet, ug nagsagol ang kaparat sa puto bongbong nga nimpatok yun sa panlasa sa mga Cagayanon. Oh, work it jud kay sir, kay lami jud kay sir. Balag dugay magulat. Balag dugay sir. Alang sa mga buot mo palit para ihanda sa medianoche. Abli ang ilang tindahan sugod alas 10 sa buntag, hantod alas 2 sa kadlawon o hantod mahurot na ang ilang supply. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Good news ang hatod sa mga kumpanya sa lana ngadto sa mga motorista sa bispera sa bagong tuig ugma kay dunay rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo. Sugdan sa maing balita ang bagong tuig sa mga motorista sa pagkunhod sa presyo sa diesel o gasolina sa 30 centavos matag litro. Samtang 20 centavos kada litro ang ikunhod sa presyo sa kerosene. Kini ang labing unang pagkunhod sa presyo sa gasolina karong bulana. Samtang kini ang unang pagkunhod sa presyo sa diesel ug kerosene human ang duha ka sagunson nga pag-usbaw sa presyo karong bulana. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang pagkunhod sa presyo tungod sa gilaumang oversupply sa oil market sa 2025. Mga kapuso, duha ka adlaw na lang, bagong tuig na. Mo kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.